understand is that there are still people who say, no, bait-bait yan si Bongbong eh. Talagang pinapalibutan lang siya ng mga ano dyan, ng mga tao niya na sila lang magnanakaw dyan. Oh, come on. As Dr. Winnie Monson said. I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? You know, do you believe that what his sister said, that he is a drug addict, so he does not know what's going on? If he did not know, then he is not fit to hold office. If people can just, these cronies can just do this, manipulate our economy, cause our economic downfall because of their greed, ghost projects, substandard infrastructure projects, if that's all the work of his people around him, and not Bongbong himself, then they must think they're pretty stupid, no? Hindi naman kami ganyan katanga, BBM. 3 taon ka na dyan, hindi mo pa rin alam. Tapos ngayon, you're playing catch-up because rallies are ongoing. On November 30, the Catholic Church will lead also a rally after the Iglesia ni Cristo on November 16 and 17, where Senator Amy Marcos disclosed that her dear brother, the president, is addicted to cocaine, and so is his wife and their children. So these rallies will continue. The left is rallying for BBM to resign and Sara to resign, and they want a transition council. And I asked one of them, I said, what's the transition council for? They said, oh, that's going to be the council that will create the rules and who's going to do what in a snap election. I said, how can you have a snap election and you think that it will be fair when the same COMELEC chairman, Garcia, appointed by the president, will still be there? If both of them will resign, that's really going to be an extraordinary scenario, remember? Because in the previous resignations of ERAP, there was a vice president that took over. And there's the military suggestion from people who think that the military junta will also solve the problem. And Justice Carvey already came out. We should follow the Constitution, and I agree with him. Do not tamper with the Constitution. Do not think that the military junta is our savior. We, the people, are sovereign. Look at Myanmar. When the military junta took over, they took over all the businesses and minerals and mining, and it's gonna get worse because they will rule by the gun. So what's the solution? BBM, do you really think that in 3 years they'll get tired of protesting? We'll just keep on denying it? I don't think the people will get tired. I think there will be pocket rallies even without big rallies. We're not gonna get tired. And I think the social media on fire against BBM. We don't want, I wouldn't want to see our economy crash before BBM resign. Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung mahihirap kung hihintayin pa ni BBM yun. Opo. Now ngayon po, ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahaging na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? Sir, mag-share ako sa iyo ng sekreto. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Opo, at syempre naunguna po dyan kasi kumalat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut, na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa side po ninyo, Congressman? Kayo po ba ay pinilit na kunin yung mga dokumento bagamat hindi malinaw doon sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan with Undersecretary Cabral? Thank you for acknowledging that the CCTV actually proves that okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at discuss nga po namin. And I vehemently deny any allegation that I illegally obtained documents from the DPWH because these were given to me with the approval of Secretary Vince Dizon. And it took him a number of days to even reply to my initial Facebook post. I have also been saying since November in public that I have had these. And I have also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya na wag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Opo, yung insidente na yun, sir, kailan po yun naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Tama po. Opo. Sir,
Yung pagpunta nyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba or nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya, or kausap nyo po si Undersecretary Cabral, o diretso na kayong pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Yusek Cabral. And actually, nung June 11, nandun din po ako to meet Yusek Cabral, and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget allocation formula, na ang tawag po niya ay ang kanyang baseline budget managed o BBM formula, kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito. At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary Bonoan, mas may chance ngayon. Kaya naisip ko na pumunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa sa publiko nga niya. Kaya nga ko nga din, hindi ito ginawa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince, pero siguro marami ng kasing mga napagkasunduan siya in terms of what he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya wag natin pong sisihin si Sec Vince personally, at mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo. Opo, meron pong ilan na nagpahayag ng pagkabahala doon po sa sinasabing pinilit daw po ninyo na kunin yung files. Kung ganun po yung mga naging senaryo, meron ba kayong natanggap din na text mula kay Dizon na parang pinapaalalahanan ka bakit ganun yung nangyari? Ganun din si Undersecretary Cabral. Kailan yung last communication po ninyo with Secretary Dizon bago po yung interviews niya na sinisita nga kayo dahil di umano'y sa pilitan yung kinuha ang file? Actually, I think abroad si Sec Vince ngayon, and hindi siya masyadong accessible sa media, and we are trying to contact him, pero baka wala din siyang magandang sagot kasi nga only every few days siya nakakasagot sa mga katanungan ng media. Ang I think best is kung kaming dalawa humarap lang sa media at palipaliwanag lang namin kung bakit hindi ng DPWH isinasa publiko ito. Pero ang sagot ko ay actually marami kumuusap sa akin at sa kanya, at pwede naming pangalanan lahat ng mga nasa listahan na nakiusap na huwag ilabas ang listahan. Kung hindi po niya aminin yan, lalo kong sasabihin na hindi siya nagsasalita ng totoo. Opo. Mula nung September po, nung pumunta po kayo doon and prior doon, meron kayong usapan na with Secretary Vince. Hanggang sa kasalukuyan, meron po ba kayong pag-uusap in between doon po? Bago po siya nag-abroad? Marami po. After September 4 kasi ang budget hearing sa Kongreso. Tapos meeting din kami sa LAS at sa telepono din. At ako po ay naniniwala talaga na gusto ni Sec Vince ng reforma sa DPWH. Pero tulad po ng yung pagbaba ng presyo, yun po yung isinusulong ko. Tapos isinulong din niya. Pero nung inayawan ng iba, binalik yung presyo. Diba? Kaya ang sitwasyon po ni Sec Vince ay napakahirap, pero kaya ko din po yan bibigyan bilang konteksto. Kaya din minsan hindi siya pwedeng magsabi ng totoo. Opo. Muli nating linawin, Congressman, kasi ang baka ang intindi ng ating mga kababayan o ilan na pag nandoon yung pangalan mo sa listahan, masamang tao ka na. Once and for all po, pakipaliwanag po, once na nandoon yung listahan, ano ba ang palatandaan na merong something mali doon or hindi mali na maging proponent ka, considering parang yan na yung nagiging kalakaran na magdala ng proyekto ang mga kongresista sa kanilang mga distrito, kasi hahanapan din sila ng nakasanayan din ng kanilang mga constituents na pag ikaw si congressman, dapat meron kang proyekto dito sa amin. Ang masama, I think, is the fact na itinatago
Kasi kung isinasa publiko ng isang mambabatas ang mga proyekto na pinasok niya sa kanyang distrito, yan ay patunay na hindi siya kumita sa proyekto. Pero the fact na ang daming ayaw na lumabas ang kanilang mga pangalan ay I think a reason to believe, corroborated by the fact na ang sinasabi ni former Undersecretary Bernardo ay almost 100% ng mga bid sa DPWH ay luto, na may mga commission nga in many cases para sa mga proponents ng mga insertions. At ang mga presyo nga talaga ng mga proyekto ng DPWH ay mataas, ang kalidad ay madalas substandard, kaya ang sinasabi ko ay halos lahat siguro ng mga DPWH projects ay may kickback. Kaya may mabuting dahilan siguro para ayaw ng marami na lumabas ang listahan. Opo. And doon po sa nangyari at naipalabas na videos doon sa CCTV at mismo yung taga-side ng DPWH ang naglabas po, ito ba yung nagpapatunay na legit na ang inyo pong hawak na dokumento galing talaga sa DPWH at hindi na kailangan pa na i-verifika? Yun ang funny thing about the DPWH saying na I illegally obtained the files, na kinocompare man nila na talagang galing sa kanila ang files na ito. And the fact na ayaw nilang lumabas, kung peke lang naman, dapat sabihin nila, sige, labas mo, peke lang naman di ba? At at the same time, sinasabi ng iba naman na bakit may mga pangalan ng mga taong patay. Hindi ko naman problema yun kasi hindi naman akong gumawa ng listahan. Kaya tama ka po, ito po ay patunay na authentic ang listahang ito. Opo. Now ngayon po, ang inyo pong kaibigan na si Representative Ridon ay meron namang pong parang babalaba or pahaging na posibleng ma-ethics po kayo dahil po dito sa sinasabi daw na nanggipit kayo doon sa DPWH. Ano pong komento niya rito po, Congressman? Sir, mag-share ako sa iyo ng sekreto. Gustong-gusto kong i-ethics nila ako para may oportunidad ako na ilabas lahat ng mga alam ko tungkol sa mga gawain sa Kongreso. Kasi alam niyo sir, nung Lunes, gusto ko sana mag-privilege speech. Pinatayan ng mikropono, tapos nag-adjourn ng session in less than 1 minute. Kaya mabuti po, i-ethics nila ako para pwede akong magpahayag ng pahayag na lang sa Kongreso. Yung sinasabi ko po kay Congressman Redon, ang kanyang party list, Bicol Saro, ay may 150M insertion sa 2025. Dalawang road project, 75 million pesos each. Meron din po insertion sa 2026 kasi kaming lahat ay hiningan ng submission ng at least 150. Yung mga party list nga po, 160M per party list. At mukhang pag pinapahayag ko mga ito, maraming mga nagagalit na nabubulgar ang kanilang pinagkikitaan. Kaya hindi ko naman po sinasabi na may masamang ginawa si Congressman Redon sa kanyang mga insertions, di umano, ng kanyang party list. Pero mabuti po kung isagot na lang niya kung meron man siya o hindi insertions sa 2026 budget mismo o ng kanyang party list, na sinabi ko po sa unang pahayag ko, kanyang party list ang may insertion sa 2025 budget. Ngayon, tungkol sa kanyang sinabi na i-ethics niya ako dahil sa illegally obtaining the file, parang nakakatawa talaga para sa karamihan ng mga Pilipino na kahit na sinasabi ng iba na ang priority natin ay sugpuin ang corruption, ang preoccupation naman ng iba in the last few days ay ang dami pong mga opisyal na nagpahayag na ang files ko ay hindi dapat maging ebidensya sa korte, so on and so forth. Parang pinapakita nila na ayaw nila talagang sugpuin ang corruption. Gusto lang nilang i-control ang investigation. Kaya ko po naisip noon pa na importante na makuha ang files bago umalis ng DPWH si Yumaong Undersecretary Cabral, dahil ang potential for cover-up and for others to alter the files is great. Ngayon, hindi naman paginiwalaan ng kopya ng files ko kung hindi tugma ng lahat ng ibang mga files. Pero kung maraming mga may kopya ng file, tapos yung file na ilalabas ay iba, pwede nating ngayon i-check and balance kung inalter yung laman ng file. Kaya ang sagot ko sa inyong tanong ay huwag tayo magpa-divert ng attention sa tunay na question ng laman ng file.
Opo, napag-uusapan po yung inyo pong pag Mr. Speaker kahapon, narinig ko rin eh. Kaso parang nasagap lang sa ibang mic yata yun ng isang ano. Ginit po ninyo magsasalita sana kayo doon pero hindi kayo pinagbigyan. Sa Senado po, mahaba din yung kanilang deliberasyon. Napigyan pa nga yung na chance yung ibang mga senador na makapagsalita. Yung nanay mo nga nabigyan pa rin nabigyan ng chance na makapagsalita with reservation siya sa pagkanyang pag-approve at yung iba pa mga senador. Pero bakit doon nang sa Kamara po napakabilis? Akala ko nga mga rapper yung napakabilis at dire-diretso at narinig ko po yung inyo pong boses. Kaso hindi po kayo pinagbigyan. Meron po bang paliwanag? Alam ba nila na magpi-privilege speech kayo? Kasi nabanggit nyo po yun sa post nyo rin po kahapon ng madaling araw. Actually sir, baka may dalawang dahilan. Isa ay wala ding quorum sa House. At kung walang quorum, pwedeng ma-adjourn yung session. Kaya para hindi ma-adjourn yung session pero hindi din pilitin ang iba na pumasok, minadali na lang nila ang session. At pangalawa, sinabi ko nga na may dalawa akong gustong talakayin. Ang isa, yung 8 billion peso insertion ng isang proponent na pwede ko din ibahagi ngayon. At yung isa naman po, ang 18.58 billion MOOE fund na parang sekretong pondo ng mga congressman. Ang, if I may, unang topic na ito ay ipinahayag na rin ng iba sa media na may 8 billion na nakapangalan kay ES, tapos dinagdagan ko, kasama din doon si SAP, tapos sa isang report nakalagay din na itong dalawa ay nasa ilalim ng OP. Gusto ko pong linawin na ang nakasulat sa file at nakita ko rin ito sa kopya ng file ng iba ay OP parenthesis ES slash SAP close parenthesis. Pero the way that that's written po, ang proponent ay si OP. Kung sino man po si OP, hindi ko po alam. Pero ang hinihiling ko po ay maging subject ito ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng House Public Accounts Committee dahil napaka-importante naman po na malaman natin sino yung nagpapapondo ng bilyong-bilyong pisong mga proyekto sa DPWH. Isang example ng 8 billion na ito ay 300 million pesos sa aking distrito na may mga solar streetlights na 230,000 pesos kada piraso. At ang question ko, kung nagkaroon ng korupsyon na sigurado naman sa 230,000 pesos streetlights na ito, sino si OP na nakinabang sa mga overpriced streetlights na ito? Opo. Sir, balikan ko lang yung insidente po doon sa pag-ratify or during sa ratifikasyon sa Kamara. Marami po bang bakanting mga upuan doon? Kasi ang nakikita lang kasi sa camera po, nasa gavel, tapos yung halos tight shot lang yung Sir, opo. mas marami ng usual and ibigay ako ng dahilan kung bakit. Pero baka close to 50 pero walang 50% ng Congress ay nandun. Kaya kung may isang nagsabi lang na mag-roll call tayo, kung may quorum tayo, mag-adjourn sana yung session if I'm not mistaken. Pero pwede din pilitin ang mga ibang miyembro na umattend dahil may ibahagi na din po ako na Christmas bonus para sa mga kongresista sa halaga ng 2 million pesos na actually yung iba nakuha nila December 22. Pero baka yung iba na hindi pa nakakuha nung December 22, kinuha nila nung December 29. Pero hindi ko po kinuha yung akin at sabi nga ng iba na wag ko dapat ito banggitin sa media. Pero kaya ko po ito nire-raise dahil itinaas ng Kongreso ang sarili naming budget by 10.5 billion pesos of which 7.8 billion pesos is sa MOOE na hindi dumaan sa debate. Biglang lumabas lang sa substitute bill. At yung MOOE na ito ay liquidation by certification as your viewers know. At in effect, napupunta sa mga bonus katulad nito. Sasabihin naman ng iba, ginagamit para sa mga lehitimong bagay. Pero kung ganoon, bakit natin una hindi niliquidate at pangalawa, hindi inilalahad sa publiko na may budget increase tayo ng 10.5B. So the fact na hindi siya transparent ang aking, I think,
disagreeable point bakit mali ang budget increase na ito. Opo, at pinasinungalingan ito ni Congresswoman Swansing na merong 2 million na pesos pero na kumbaga lahat kayo inimpormahan na merong ganito po na bonus po. Hindi ka naging exempted po, hindi mo lang kinuha po, Congressman. Well, unang-una po, matalino talaga ang ibang mga kongresista na sumagot. Kasi baka kung ang tanong, totoo ba na may 2 million peso Christmas bonus para sa lahat? Ang sagot, definitely not. Dahil baka yung iba mahigit sa 2 million. Pero yung iba naman hindi binibigyan. Kaya hindi naman 2 million para sa lahat. At pangalawa, baka naman sa kanila hindi yung tawag Christmas bonus. Ang tawag doon, operating fund. 'Di ba? Sabi naman po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, may talagang, I'm not sure kung kinonfirm niya 2 million, pero basta sabi niya meron talaga na binibigay para sa Pasko. Pero sabi niya, para naman to may pamigay ang mga kongresista sa mga barangay captains sa mga Christmas parties, pati ang mga ibang mga events pag Christmas. Kaya lehitimo naman talaga ang mga sinabi ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Ang tanong ko lang, kung totoo ito, bakit nung hihingi ako ng breakdown sa Committee on Accounts kung paano ginagastos yung 18.58 billion pesos para sa 2026 na MOOE fund, hindi lang nila ako hindi sinagot, may nakiusap pa nga sa akin na wag nang magtanong muli. At kung maaari ko pong ibahagi, sir, parang mas gusto pa nga ng Kongreso na talakayin ko yung mga issue ng DPWH kaysa sa itong MOE na to. Ganyang ka-sekreto tong MOE na parang mas sensitive na topic pa ito kaysa sa DPWH. At kaya po ako natutuwa ngayon na sa tulong ng mga media stations tulad ninyo, nalalaman na rin ng ating mga kababayan na may ganitong 18.58 billion peso MOOE fund. Opo, at matagal na rin pong nare-raise yan kasi yan po hindi na kailangan ng resibo. Ano lang, certification lang. Yung ordinaryong Juan de la Cruz pinapaliquidate ng tama tapos ang gobyerno na gumagamit po ng pera ng taong bayan, by certification lang na ganito ginamit. Wala namang malinaw. Pwede ka naman mag-certify po dire-diretso. So talagang dapat matigil na po yung ganyan na kalakaran. Hindi ko lang alam kung paano yun matitigil kasi marami pong maapektuhang mga kasamahan nyo po dyan sa Kamara po, Congressman. At may dalawa po akong dagdagan. Una, maaaring sabihin ng iba na sinabi na ng COA na pwede ang liquidation by certification. Pero yung hindi nila maaaring sabihin na hindi mali ay biglang lumabas lang sa substitute bill nang walang debate. Kung dinedefend nila na tama ito, dapat i-defend nila sa publiko bakit kailangan ng ganitong budget. At pangalawa, bahagi din ng 18.58 billion na to ay napupunta daw sa mga keyboard warriors. In fact, meron pong publicly disclosed na CARE program ang House para ang mga kongresista ay may 10 to 100 slots bawat isa at may training sa Kongreso ng mga social media consultants nila ng ano ang pwede nilang i-post sa Facebook para ipagtanggol ang Kongreso. At ikinalulungkot ko po na lumalabas yung mga umaatake sa mga kritiko ng gobyerno ay binabayaran pala ng pera ng bayan. At kaya ko po ito nire-raise at sa tingin ko baka sa darating na taon ito po ay mas gagawin nating malaking issue ay dahil nakita ko ang daming mga social media trolls. At kung hindi po sila tumitigil, edi lantad na lang natin na yung lahat pala ay binabayaran ng buwis ng bayan.